Hello guys! Today ay May 10, 2024. Eksakto po na 3 months ko na po ngayon sa sitaw as a seller. Ang tanong, kumusta naman po kaya ang sitaw income ko? At paano nga ba ako nagsimula sa sitaw? Ano ang mga ginagawa kong strategy o pamamaraan para maging consistent ako sa pagpasa ng evaluation? So lahat ng yan ay share ko po sa inyo, kaya panoorin nyo po ang video na ito para magkaroon din po kayo ng idea, lalo na po sa mga bago at nagbabalak na maging seller po ni sitaw. Kailangan mapanood nyo po ito para magkaroon po kayo ng idea. Okay po? Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking channel ay please do subscribe and hit the notification bell para updated ka po sa lahat ng mga video na aking i-upload. Okay po. So yun nga mga kasitaw. Nagsimula po ako February 10, 2024. Eksakto po na 3 months ko na po ngayon. At nagsimula lang din ako sa maliit na puhunan. Toki po yung aking simula. At siyempre nagdagdag po ako ng 3K nung naubos na po yung toki na umpisa ko. At dahil may idea na po ako bago ako nagsimula ay hindi na po ako nahirapan na ipasa ang unang evaluation. At yung 3K na dinagdag ko po ay may natira pa pong 1K para maipasa po yung evaluation. At naka 60% po ang aking processing rate. Kaya dito napatunayan ko po na kahit na maliit po yung ating puhunan, 5K man yan, ay pwede po nating ipasa. Basta alam po natin yung tamang strategy or diskarte para tayo po ay pumasa. Okay po. So in short po, sa sumunod na evaluation po ay pumasa ulit po tayo. Pero nagdagdag po ulit ako. At umabot po ng 21K ang naging puhunan ko po sa buwan ng February. At pagdating po ng March ay nakapagdagdag po ulit po ako, kaya naging 57,900 na po ang kabuuan po ng aking puhunan po bago magtapos po yung March. At siyempre po ay naipasa ulit po natin yung dalawang evaluation po ng buwan ng March. At pagdating po ng April hanggang ngayon May 10 ay umabot na po ng 107,500 na po ang kabuuan ng aking capital. At pumasa ulit po tayo sa dalawang evaluation sa buwan ng April. So magkano naman po kaya ang aking naging profit po or kita in 3 months? So punta po tayo sa aking sitaw account para makita po natin. So ito na po yung aking account. Kung makikita nyo po, mayroon na po tayong total sold na 425,930 pesos. Okay po. At punta po tayo dito sa my wallet. Ayan, kung makikita nyo po, ayan po yung laman ng aking pricing money. 117,946 pesos and 46 centavos. At yung nasa wallet balance ko naman ay 21,418.63. Kaya kung itotal po natin yan, ay mahigit, ano po yan, 139,000. So, yan po yung kabuuan ng laman ng aking account. Ngayon, para malaman natin kung magkano na yung aking kinita, punta po tayo doon sa dashboard. Balik tayo doon, punta po tayo sa dashboard. Ayan. So ito po yung makikita po natin, yung total profit po natin dito ay nasa 31,256 pesos po in just 3 months. So hindi na po masama yan guys. Kasi wala naman po tayong ibang gagawin kundi mag-process po ng mga orders na papasok sa ating store. Ano po? So napakalaking tulong na po ito. Lalo na po sa ating mga may trabaho, yung mga maliit lang po yung sahod. Malaking tulong po ito para po sa atin. Advice lang po or tip lang po sa mga mayroon din pong malaki-laking puhunan.
na gustong maging sitaw seller po, ay siyempre mas mabilis po ang paglaki ng inyong income dahil mag-uumpisa na po kayo sa mas malaki. Kasi po sa akin, nagsimula po ako sa maliit lang, from 2,000 at nagdagdag na lang ng nagdagdag. Ang ano po doon, kasi hindi naman po tayo makapag-pick up ng malaki, ang napipick up ko lang ay below 1,000. So saka lang ako nakapag-pick up ng 2,000 plus nung lumaki-laki na yung aking puhunan. Kasi po kailangan mayroon po tayong daily budget. Kaya yan po, kung halimbawa mayroon po kayong 50k or 100,000 na puhunan, ay mas mabilis po yan dahil po pwede nyong hatiin yan sa 50-50. Halimbawa po, ibig sabihin, yung 50,000 ay pwede nyong ilagay sa 7%. At yung 50,000 ay sa 12%. Okay po? Yan po yung mga technique na ginagawa namin para mas mapabilis po yung paglaki ng ating income. Kung halimbawa naman po mayroon kang 50,000, pwedeng yung 40,000 ay i-budget mo po yan sa 7% at yung 10% ay sa 12%. Kukuha ka po ng isang product na worth 10,000. Mas mabilis po yun kaysa ilagay mo lahat sa 7% yung 50k mo, kasi pwede naman na maipasa po yan yung evaluation. Yung 40k, nasa tamang diskarte lang po yan ang gagawin po natin. Ngayon, ano naman po yung mga ginagawa ko? Bakit sa una pa lang po ay naipasa ko na po ang evaluation at nakaiwas po sa penalty? So, simple lang po. Kasi dahil natutunan ko na po kung paano po ang gagawin bago pa lang po ako mag-umpisa. Kaya, unang-unang ginawa ko po ay yung timing. Napaka-importante po ang pagpasok po o yung tamang timing po ang pagpasok sa sitaw o yung paglalagay po ng ating mga products sa ating store. Halimbawa po sa akin ay tiniming ko po sa February 10. Kasi po bakit? Dahil mas malapit na po o ilang araw na lang po bago mag-evaluation. At pwede po natin na isagad po yung vacation mode hanggang 15 para ma-sure po natin na wala pong papasok na orders. At samantalahin po natin na mag-process ng mga orders habang naka-vacation mode po tayo para maabot po yung 55% na processing rate. Kaya sa mga aspiring sellers po natin dyan, tandaan po natin, kailangan po natin i-timing yung pagpasok po natin, lalo kung maliit po yung ating puhunan. Huwag po tayong basta-basta maglagay po ng mga products po sa ating store. Ano po? Pangalawa po, ito po yung paglalagay po ng mga products po sa ating store. At marami po akong nakikita na dito po nagkakamali po sila. Dahil po, basta na lamang po sila naglagay ng kanilang mga products, marami po at saka halo-halo. Marami pong mga 12%, 8%, 10%, halos wala na pong 7% na inilagay nila. Kung ano po yung nagustuhan nila, yun po ang kanilang ilalagay. Akala nila, ganun-ganun na lamang po, pero hindi po ganun. Ang tamang paglalagay po ng products ay lalo na kung maliit lamang po ang inyong capital, ay 10 piraso lang po, 10 products lang po ang ilagay po natin sa ating mga store. At mamili lang po tayo ng 7% po lahat yung ilalagay natin na products. 7% profit margin. At kung maaari ay piliin lang po natin yung mga 200 plus. Pinakamataas na po yung 220 pesos. Pangatlo po, ito po yung panggamit po ng shopless exposure. Bagamat hindi po ito guaranteed na wala po talagang papasok na orders, pero at least ay mababawasan po yung pagpasok ng mga orders po sa ating store. Ugaliin lang po natin na mag-request po ng shopless exposure every 3 days or 2 times a week. At ang pang-apat po ay yung paggamit po ng vacation mode. Mayroon po tayong 7 days vacation mode every month na ibinigay po ni Sitaw. So, kailangan gamitin po natin ito ng tama. Maging wise po tayo sa paggamit po nito. Kung ang mga products mo po ay 7% po lahat, ay mas maganda po na
ang maipasa po natin na evaluation ay yung first evaluation. Ibig sabihin every 15 day of the month. Kasi po mas madali pong makapasa sa evaluation na yan dahil po, yun nga po sabi ko na may sasagad po natin yung vacation mode hanggang 15. Ang kagandahan po kasi pag 7% po lahat ang products po natin ay kahit isang evaluation lang po ang maipasa po natin. Yung first evaluation ang maipasa po natin. Kahit di na po tayo makapasa sa second evaluation ay wala na po tayong deduction. Ano po? Pero kung mayroon po tayong 8%, kahit isa lang na 8% o kaya 10%, 12%, kailangan maipasa po natin yan every evaluation. Kapag hindi po tayo pumasa sa unang evaluation, mayroon pong deduction at magiging 7% po yan. Kahit na 12% pa po yung products mo. Pag bumagsak po ulit sa second evaluation, magiging 6% po yan ang magiging profit po natin. Kaya po sa mga nagbabalak po na maging seller po ni Sitaw, ay wag po muna kayo basta-basta maglagay po ng mga products. Wag po kayo maglalagay ng mga 12%, 8% or 10% dahil mahirapan lang po kayo. At kung gusto nyong gamitin po ang aking referral code o referral link, ilalagay ko po ang aking referral link sa baba ng video na ito para mas madali po kayong makapag-register at hindi na po kayo mahirapan. Pero pakiusap po, once na kayo po ay nakapag-register na, wag po muna kayong maglalagay ng yung mga products. I-message nyo po ako para ma-guide ko po kayo, ma-mentor ko po kayo. Magawa po natin ng maayos ang inyong mga store. At asahan nyo po ang 100% po na support ko po sa inyo at ituturo ko po sa inyo ang lahat po na nalalaman ko ng mga technique and strategies na ginagawa po namin or ginagawa ko mismo sa aking account. So yun lang guys, at nawa po ay may natutunan po kayo. Po kayong mag-atubili na i-message po ako sa aking FB account kung mayroon po kayong katanungan para masasagot po natin. Okay po? God bless po and bye-bye!